Ito ay polluted zone, abnormal na mga site na itinalaga ng Sia Nation government, pagbuo ng Aura Recovery Energy, hindi tiyak ang antas ng panganib. Habang nakatingin siya dito ay tinatanong niya sa kanyang isip kung ano ang polluted zone. Na minarkahan ng Sia Nation. Nalaman niyang alam na ng gobyerno ang tungkol sa mga lugar na ito at iniisip niya kung may iba pang katulad niya. Nang marinig ng ating bida ang isang alerto tungkol sa mga taong hindi pinapayagan sa lugar, alam niya na naging seryoso ang mga bagay. Nakikita ng mga estudyante ang mga taong nakauniporme at nagtataka kung sila ay mula sa hukbo. Mula sa isang rooftop, nakita ni Fang Yi na nakakakuha ng maraming atensyon ang kaguluhan. Sa kanyang pulang mata na kumikinang, nagpasya siyang oras na para umalis at tumalon sa gusali. Sa ibaba, ang misteryosong nakahod na tao ay naglalakad sa lupa, na natigilan dahil sa enerhiya. Tinitingnang mabuti ng nakahod na figura ang eksena. Ang taong ito ay lumuhod at humipo sa lupa upang madama ang anumang natitirang enerhiya. Pagkatapos ay dinampot niya ang isang piraso ng lupa upang mas masusing tingnan kung ano ang nangyari. Pinag-aaralan ito ng nakahod na figure at napagtanto na ang isang tao ang sanhi ng enerhiya. Tinatanong pa nito na maaaring may ibang tao ang dumating na dumikit sa aura ng maaga. Sa sandaling iyon, sinimulan ng mga opisyal ang paglabas ng mga estudyante habang ang taong nakahod ay nanunood mula sa malayo. Sa dami ng tao, laking gulat ng ex-girlfriend ng ating bida nang mabalitaan na isang tao lang ang gumawa nito. Sa sandaling iyon, nakakita siya ng isang figura na tumatalon at nagtataka kung si Fang Yi ito. Pero mabilis niyang inalis na isiping iyon. Sa kanyang mga grado, imposible na makapasok ito sa paaralang ito. Nalipat ang eksena, sa bahay ni Fang Yi, lumubog ang araw at dumating ang gabi. Nakahiga sa kanyang kama, ang ating bida ay nagreklamo na ang kanyang katawan ay mainit pa rin, kahit na pagkatapos ng malamig na shower. Dahil sa init, natatakot siyang hindi siya makatulog. Nag-aalala rin siya na dahil sa nangyari ngayon ay baka may nakapansin sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang sikat na balita tungkol sa isang cultivation na asosasyon. Naalala ng ating bida na akala ng lahat noon ay biro lang ito sa internet. Noon pa lang, naalala niya ang mga nakahod na tao sa universidad at iniisip niya na dapat sila ay mula sa asosasyon. Nagtataka, binuksan niya ang kwento ng balita upang basahin ang buong artikulo.